Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Alam niyo ba na yung pinakaunang kardinal ng Pilipinas ay galing sa Guagua, Pampanga? Ito'y walang iba kundi si Rufino Cardinal Santos. Oo, kung saan pinangalan yung medical center. Pero, ang pinakabagong kardinal ng Pilipinas, as of press time, ay also galing sa Guagua, Pampanga. Alamin natin kung sino dito sa susunod na episode ng Mama's Boys. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Magandang araw, nandito po tayo ngayon sa Mama's Boys at kasama po natin walang iba kundi si Cardinal Ambo. Hello po, si Cardinal Ambo. You can say hello to our viewers. Yeah. Hello, una sa lahat, hello Brother Romar. Hello At hello to all your viewers. At finally, na-meet ko yung sikat na Catholic comedian. Likewise po, salamat po sa pag-accept nitong invitation po para mas makilala po kayo, pati ang advocacy po ninyo. Pero siguro po, tulad ng tinanong ko sa inyong pamangkin, si Miss Cara David, how would you like me to refer to you po? Your Eminence? Or ano Hindi, po? ayoko. Allergic ako sa allergic po kayo. titles. No? Okay. Hanggat maaari, ayoko ng... isa sa mga advocacy ako sa simbahan, is to get rid of such titles. Po. Pero allergic po kayo. Pero hindi po kayo allergic sa ano? Tulad... Eminence. Your Eminence po. Ganon, Eminence. Your Eminence. Opo. Para, hindi naman po kayo allergic dyan. Hindi. Yung mga tipong Your Excellency, Your Grace, Your Eminence, parang di bagay sa mga alagad ni Cristo, yung mga ganyang honorific titles. Opo. Ay maintindihan ko pa kung magsasabi ng ganyan, mga ambassadors, Opo. mga ganyan, protocol. Pero kung tayo lang, Father so-and-so, Bishop so-and-so, Cardinal so-and-so, okay na yon. Parang... Yan. So, parang naman tayong iba. Opo, yun nga po. Kaya actually, inaantabayanan ko ever since nung pandemic po. What really got me through was watching your homilies kasi napaka-aligned po nung kung ano yung sinasabi niyo po sa mga natutunan ko nung nasa Ateneo pa po ako, yung mga about social justice. Pagkain, ayon sa kwento, pero lahat nasa mesa ng mayaman. Magandang pagkakataon nito para pagnilayan naman natin ang marami sa ating mga maling akala. Ang mga dukha sa ating lipunan, walang kalaban-laban sa batas. Sabi niya, ang taong tunay na nananalangin ay nakikipagkaisang puso at diwa kay Kristo. Minsan, ang pinakamabigat na pasanin ay napapawi ng isang taong marunong makinig dahil ang pagsamba at pahinga ay iisa lang para sa kanila. May curious question din po muna ako, Cardinal Ambo. No? Saan po nakuha yung pangalan na Ambo? Kasi yung Ambo, di ba yan yung kung saan nagsasalita? And I think it's very fit to your, to who you are po. Hindi ko man naisip yun nung una kasi sa amin sa Pampanga, kapag Pablo ka, Ambo ang nickname mo. Yes. Sa mga ibang lugar, Pabling, mga ganyan, Abloy. Pero sa amin, kapag Pablo, Ambo. Kaya malit pa ako, Ambo na talaga ang tawag sa akin. At nung naging estudyante na ako sa Louvain doing my masteral program at saka doctoral programs. Sa Belgium po ito, no? Sa Belgium. Naging spiritual director ko, ang isang Amerikanong pare. Ang tawag niya sa akin, Ambo. Ambo. Pilit ko siyang kinokorek. Sabi ko, Tom, it's not Ambo, it's Ambo. Sabi ko, accent on the second syllable. Sabi niya, but I like that name, Ambo.
that is the stand on which the Word of God is proclaimed. Ang sabi niya, dati ayaw ko yung pangalan kong Ambo, parang baho-baho. No? Ay, hindi naman. I don't know. Later on, nagustuhan ko na siya. Sabi ko, that's a good reminder. Parang, I'm just a stand on which the Word of God is proclaimed. And when I speak, what matters, hindi naman yung sasabihin ko, kundi ang pwedeng sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ko. I'm very observant din po pagdating sa kwarto pong ito. I'm very curious about yung sa symbol po niyo, yung kenosis. Ano po yung kenosis and how does it symbolize who you are or kung ano po yung meron po yung ginagawa po ninyo, Cardinal? Okay. Kasi ang pinaghuhugutan ko ng malaking inspirasyon sa banal na kasulatan ay yung sinulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. At doon nahugot yung salitang kenosis na ang ibig sabihin ay lubos na pagbubuhos ng sarili hanggang sa masaid, no? Emptying the self po. Emptying, a total emptying of self. Kasi kapag masyado tayong punong-puno ng sarili natin, we cannot make space for God. At mahirap tayong maging kasangkapan ng Panginoon kung masyado nakatutok tayo sa ego natin. Sa sarili po. Oo. Ano po yung hugot na nakwento niyo po yung hugot ng kung ano yung kenosis sa biblical in the biblical sphere po. Pero in terms of your life, no, sa iyong roots, taga saan po kayo, Cardinal? Taga Pampanga ako. Tubong Betis. Ang Betis ay isang baryo ng Guagua, Pampanga, pero sa totoo lang, mas matanda pa sa Guagua. Originally, ito ay isang town. Pero na-reduce siya into a barrio of the town of Guagua by 1904. Pero isa sa mga pinakamatandang settlements ng mga Espanyol ay dalawang bayan sa Pampanga, ang Lubao at Betis. At as early as 1572, na-establish na yung Betis bilang bisita ng Tondo. Can you imagine? Bisita? A chapel, a satellite. Oo, katulad ng ating mga kapilya, gano'n, di ba? Opo. So, hindi pa siya kagad parokya, pero nagsimula siya bilang isang, a mission stop ng mga Augustinian missionaries na nagtayo ng Santo Niño de Tondo. Imagine, ang layo-layo ng Tondo, no? Pero umaabot hanggang norte. Oo, pati nga Kalumpit naging bisita rin ng Tondo. Kalumpit, Lubao, Betis, ganon. And yun ang naging roots namin. At ang Lubao was dedicated to St. Augustine because of the order of St. Augustine that evangelized Pampanga. Ang Betis naman was dedicated to St. James, Santiago Apostol. Kaya talagang nakaugnay kami doon sa Santiago de Compostela. Ito yung Santiago el Peregrino. Katulad ni San Roque dito sa Caloocan, Peregrino din si San Roque. Pilgrim po, no? Pilgrim. Yun ang Kastila ng Pilgrim, Peregrino. Kasi alam ko tubig yan eh. Oo, ang Peregrino ay isang manlalakbay na mayroong spiritual na layunin sa kanyang paglalakbay. Yun ang Peregrino. At si Santiago, ayon sa tradisyon, ay naging Peregrino, naglakbay patungong Espanya at dinala ang pananampalataya doon. Kaya the oldest church in Spain is really connected to St. James. At dinala yung debosyon na yon ng mga Kastila. At si St. James kasi siya yung ambisyoso sa 12 mga alagad ni Kristo, di ba? 12 apostles at ang mga bunsong alagad ay magkapatid, James and John. And they were young and ambitious. They wanted to be seated at the right and the left of Jesus. And napagsabihan sila ng Panginoon. Ang sabi niya, among the authorities in this world, the great ones among them, they make their greatness felt. Sabi niya, they lord it over other people. It shall not be so among you. Hindi dapat yan sa inyo. Kung ibig nyo maging dakila, kailangan magpakumbaba kayo. Which is related to kenosis. Yes, that's kenosis. Pero in terms of yung sa childhood nyo po, Cardinal, paano po naging naitanim ang Catholic faith
I know, di ba, doon po sa Betis, ang ganda po ng simbahan eh. Yeah. Na we've been there, pinag-usapan ni Miss Cara din, no? Ano, and then, meron kaming 3D walkthrough sa 5 siglo na pwedeng malakad yon yung wooden po, di ba? Tsaka mga painting. Mukhang nag-viral din yun. Opo, nag-viral din po yun. Pero, in terms of yung pagiging nasa Betis nyo, dun po yung childhood nyo dun talaga. Yeah. And then, paano po naitanim? Saan po nanggaling yung faith in your family? Okay. Alam mo, naikwento ko yan dun sa isang aklat na inilimbag namin. We published a book on the Heritage Church of Betis na ang pamagat ay Suli. A young shoot. Parang ganun. Katulad baga ng, di ba, ang banana tree, may young shoots siya. Ay, yung nasa ganyan. tabi po. Usbong. Opo. Parang ganun. So, yun yung pamagat ng libro, Suli. In Kapampangan, Usbong. Usbong in Tagalog, Kapampangan, Suli. And it was all about the story of the Church of Betis, but I sort of personalized it at naikwento ko din doon yung aking vocation story. So, bilhin natin yung librong yun? Oo. Pero ano po kamusta po yun sa inyong vocation? So, maagang nagsimula yung parang pagdating ng tawag ng Panginoon sa akin. Kasi doon sa Betis, doon sa aming bayan, lahat ng bata talaga mag-undergo ng catechism class sa parokya. Hindi naman ako laking Catholic school, laking public school ako. Kami yung tipong pamilya na hindi namin ma-afford yung private schooling, no? Kaya lahat kami, 13 kasi kaming magkakapatid. Ang dami po. Yeah. Kayo po yung panganay? No, pang-10 ako. 7 boys, 6 girls. Panganay sa mga kapatid ko, si Professor Randy David, ang sociology professor ng UP, na tatay ni Cara David. No? So, 7 boys, 6 girls, tapos pang-10 ako sa magkakapatid. Kaya ang layo na ng agwat namin ni Kuya Randy, halos 14 years. No? Yes. Ngayon, but kami, as a family, we were very close to the church. Kasi Literal po ba? literally. Literal. Literally. Kasi yung ilang lakad lang nasa simbahan ka na. Pati nga yung bahay ng lolo ko, halos cross mo lang yung street, nasa simbahan ka na. At, doon sa bayan namin, umiikot ang buhay sa simbahan. Kasi nasa gitna po Yes, it's a small community at talagang people know each other, ganon. So, and then, lahat ng mga bata na habang lumalaki, kailangan maturuan sa pananampalataya. And meron pa nga mag-overnight ka doon sa parokya. You stay there with a catechist. May free food naman po. Meron. Yeah, talagang enjoy yun. Nilulook forward yun na lahat ng mga bata na matulog sa kumbento at nakalatag lang sa sahig na lahat kami. Sometimes, almost 100 of us, mga ganyan, no? Parang big deal yun sa amin, nilulook forward namin. Pero, one time, may nasabi yung katekista that really caught my imagination. It stirred up yung imahinasyon ko. Kasi ang sabi niya, kailangan pagpapasok kayo ng simbahan, huwag niyong kakalimutan, mag-genuflect kayo. So, tinuruan pa kami paano mag-genuflect. Bakit kayo mag-genuflect? Kasi, nandyan si Jesus. Sabi ko, nandiyan si Jesus. Anong ibig kaya sabihin nun? Sabi niya, para malaman ninyo kung nandiyan si Jesus, tingnan ninyo kung nakasindi yung ilaw, yung vigil lamp sa tabi ng tabernakulo. Ganon. So pag nakapatay yun, wala si Jesus. So nagko-connect na ako. Logic. Yes. Oo, sabi niya, pag nakasindi yan, nandiyan si Jesus. Ganon. But that caught my attention. Sabi ko, dadalawin ko siya. So, inaraw-araw kong pagdalaw sa kanya. At palagi naman may kandila. Laging nakasindi yung kandila. So, on my way to school, kasi sa gitna, simbahan, tapos ito yung bahay namin, ito yung eskwela. So, hindi ka pwede na magpunta ng eskwela na hindi dumaan sa simbahan. Ganon. So, on my way to school, daan muna simbahan. On my way back home, daan muna ng simbahan. And my objective every day was just to check kung nandiyan si Jesus. Hindi ko man alam paano magdasal, ano sasabihin sa kanya. Natutunan ko lang yung Our Father, Hail Mary, Glory Be, pero yung personal na pakikipag-usap, wala pa ako doon. Pero, yung papasok ko ng simbahan, pag nakita ko nakasindi yung vigil lamp, parang ligay-ligay na pakiramdam ko. Parang,
nandiyan May ka. joy po. Oo, parang nandiyan si Jesus. Hello po, parang gano'n. No? Parang feeling ko nag-hello din siya sa akin. At enough na yun sa akin. How did I know na prayer na pala yun? Parang maramdaman mo yung that spiritual bond. No? Kaya nilook forward ko yun, gano'n. Parang na-build ang isang relationship. Until one time, dumaan ako ng simbahan, nakapatay yung vigil lamp. La. Tapos nakabukas yung tabernakulo. Ala. Nagpanik ako talaga. Tapos Takbo umiyak ka ko. paloob, Sabi ko or- sa nanay ko, nawawala si Jesus. sabi ng nanay ko, napapano itong batang to? Bakit mawawala si Jesus? Ang sabi niya, sabi kasi nung teacher namin ng catechism, pag patay yung ilaw, wala si Jesus. Ganon. Tapos nakabukas yung nung tabernakulo. Sabi ng nanay ko, oo. Kasi nagkasakit yung parish priest natin. Na ospital, walang kapalit, kaya walang misa, kaya wala si Jesus. Pag walang misa, wala si Jesus? Nag-connect na naman. Nag-connect na naman. Tapos, at walang misa, kung walang pare. Oo. So parang nagko-connect sa isip ko, sabi ko, pwede kaya akong magpare para hindi mawala si Jesus? Ang ganda. Parang gano'n, no? Hindi naman ako sinerious ng parents ko kasi prior to that, Tinanong niyo po yan verbally? tinanong ko. Okay. Sabi ko, Nay, pwede ba akong magpare? Sabi, napakabata mo pa, sabi ng Mga anong nanay. age po ito, Cardinal? I'm talking about 4 years old. 4 years old. That early, yung memory ko, even from 3 years old, very vivid. Lahat yon nakatanim. Kasi, nagsalim pusa ako because of that. Nung graduate ako ng catechism, kinulit ko na yung nanay ko. Sabi ko, pwede na akong grade 1. Sabi ko, kasi marunong na ako, nagbabasa na ako, mga ganyan, no? Sabi na, sige, i-apply kitang salim pusa. So, natanggap akong salim pusa. Alam mo ba yung salim Hindi pusa? po din. Yung salim pusa, yung, kunyari, Sa games po yan yung saling Oo nga, pusa. salim pusa ka lang. Yan. Sa mga laro-laro. Opo. Oo, Diba? parang token Akala participation. ko may formal na yung Sa school, term. Opo. sa school, pag sinabing salim pusa ka, hindi ka talaga formally Na-enrolled. registered. Opo. Sa Parang- games, alam ko yung saling pusa. Parang sit-in ka lang. Yes. Ganon. Opo. So, sige, sali kita. Magsalim pusa ka. Nagpa-participate ako. Nakita ko ng Bibukid. teacher, ganon. Kaya, ayun, natapos ko yung elementary at the age of 10. Gumraduate ako ng high school at the age of 14. Saan po kayo nag-high school? Doon pa rin po. Seminaryo na. Seminaryo. Pumasok Nag-minor. na ako ng minor seminary. Saan po? Sa Pampanga? Pampanga. Sa Mother of Good Counsel Seminary, San Fernando, Pampanga. Kasi, ganito yon. One time, dinaanan ko si Jesus, no? Opo. Yeah. Tapos nakita ko may pare. At what age na po ito? Para at least ma-visual. Well, mga ganyan, 5, Okay, ganyan. sige. Nakita ko may pare, nagdadasal. Tapos lumapit ako. Tapos parang nakatutok yung mata niya doon sa vigil lamp. Tapos vigil sabi lamp, ko, kinakausap niya si Jesus. Oo. Ganon. Parang may inuusal siyang panalangin. And I was so fascinated. Ganon. Tapos later nalaman ko na siya pala yung parang coadjutor namin in the absence of the parish priest. Okay. At ang pangalan niya Aniceto. Okay. Pasiano Aniceto. Okay. Naging archbishop Opo, namin. Yes. Opo. Si Aposeto. Aposeto. Ang tawag sa kanya. Naging archbishop namin. Tapos, nung nag-apply ako sa minor seminary, rector ko na siya. So talagang connected talaga yung namin ni Aposeto na naging boss ko nung naging auxiliary bishop ako sa San Fernando. Opo. Ang maganda pa nga ang kwento dyan yung patrona ng Pampanga, Virgen de los Remedios. Kasi na-appoint ako ni Pope Benedict na maging obispo in the year 2006. 06 po. Yung 2006, yun ang 50th anniversary ng patrona ng Pampanga. Kung ang mga Bicolano may ina May ng ina. Peña Francia, kami may ina yung de los Remedios. Ganon. So on the 50th anniversary, big fiesta in the whole of Pampanga, yun ang Golden Jubilee ng Virgen de los Remedios. Ang sabi ni Aposeto,
nagpa-research ako at mayroon tayong publish na libro. At ang gusto ko, kasi taon-taon may coronation of the Blessed Mother. Okay. Ang gusto kong mag-corona, yung kapamilya nung gumawa nung imahen ng Virgen de los Remedios. Nagpa-research. Tapos, in a Presbyteral Council meeting, nag-report yung gumawa ng libro. Ang sabi niya, ang findings po namin, ang may gawa ng imahen ng Virgen de los Remedios ay nagngangalang Victoriano Sionco. Okay. Na may-ari ng Catholic Trade Center sa San Fernando. Bago pa nagkaroon ng Catholic Trade Center sa Tayuman. Apo, yeah. Ganon, yun ang original, no? Hindi po namin siya kilala, sabi niya. Tapos nagtaas ang kamay, sandali. Sabi ko, Puseto, lolo ko yun eh. Ang sabi niya, lolo mo? Oo, siya ang tatay ng nanay ko. What? Ang sabi niya, nagpakalayo-layo pa tayo para maghanap ng magkukorona sa Virgen de los Remedios. Ang sabi niya, na makahanap ng isang kapamilya ni Victoriano Sionco, ikaw pala yung apo. Kaya pala, ang middle name mo, Pablo Virgilio Sionco David. Sabi niya, naku, sinadya ito ni Mama Mary. Ang ganda. Sabi niya, ngayong ka pa napiling maging obispo, ngayong Golden Jubilee ng ating patrona, Virgen de los Remedios, gusto niya talaga ikaw magkorona sa kanya. Ganda. Kaya yung 50th anniversary na yon, ako yung nagkorona kay Mama Mary. Connect na naman eh. Connect. Kaya nga, Mama's boy talaga ako. Opo. Which is part of our show. Abangan ang susunod na episode namin ni Cardinal Ambo dito sa Mama's Boys. 7 kami magkakapatid. Ang lakas ng ambisyon ng parents ko na magkaanak na pare. So, lahat ng mga naunang mga May boys, asawa na po. lahat ng mga naunang boys, pinipilit nilang magpare. Okay. Lahat lumalabas. hindi natutuloy. So, after the 4th or the 5th try, gumibap na sila. Pero sa totoo lang, ayaw niya akong magpare. Masasayang lang si Ambo sa seminaryo. Kasi ang niro-role model ko noon ay yung paring nakita ko dun sa simbahan ng Betis na si Puseto pala. So, ang foundation ng discernment ay prayer. At naging paraan yun para maging makilatis ako tungkol sa galaw ng masamang espiritu at mabuting espiritu. Hindi lang sa mga individual, kundi gayon din sa mga relasyon at gayon din sa mga komunidad, sa mga pamilya at sa lipunan. So, yun, yung aking activist background, hindi lang activism ang foundation. I was never motivated by ideology. Totoo. And in fact, at some point, medyo pinagdudahan nga ako nung isang rector ko sa San Jose Seminary na, ano ka, komunista ka na Yan ba? nga po eh. Walang likas na masamang tao dito sa mundo. That it is a blasphemy to call a single human being evil. I was never motivated by ideology. Parang, kasi, spirituality, and especially strongly biblical spirituality, ang naging source of inspiration ko sa buhay. I always pray with the scriptures. And it was the Jesuits who taught me to pray with the scriptures. And pray with my imagination. Merong ganyang style of contemplation si Saint Ignatius na babasahin mo ang isang narrative and you enter into the scene. You can actually see and smell and feel the whole surrounding. And aking morning activity, first thing in the morning pagkagising ko, is to make a cup of coffee and then bring my cup of coffee to my chapel. And then, ang tawag ko sa aking morning meditation ay Coffee with Jesus. Ang ganda. So, Sa imagination niyo po, kasi di ba, Yeah. ano pong paboritong kape ni Jesus? Hindi, wala. Di ba? Or baka wine po si Jesus. not in the morning. Not in the morning.